Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 10 baril ng mga residente isinuko sa Sulu. Tiwala ng komunidad, lumalakas sa sunod-sunod na turnover. 8,000 sundalo ng Pilipinas, US at iba pang bansa lalahok sa 2026 Salaknib military exercises. 1.6 million pesos na halaga ng marijuana nasabat sa isang kano sa NAIA Terminal 2. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umabot sa 10 baril ang voluntaryong isinuko ng mga sibilyan sa magkakahiwalay na operasyon sa Tapol, Lugus at Panamaw, Sulu noong Marso 29 at 30 ayon sa Philippine Army. Sinabi ni Lieutenant Colonel Roy Dalumpines, Commanding Officer ng 104th Infantry Battalion, na 7 rito ay mula sa Tapol, kabilang ang M1 Garand Rifle at M203 Grenade Launcher, habang tig-2 M1 Garand Rifle at isang .45 pistol ang isinuko sa Panamaw at Lugus sa ilalim ng 21st Infantry Battalion. Ayon kay Brigadier General Alaric Avelino de los Santos, Commander ng 1102nd Infantry Brigade, malinaw itong indikasyon ng tumitibay na tiwala ng komunidad sa kampanya kontra loose firearms. Iginiit ni Major General Leonardo Peña, Commander ng 11th Infantry Division at Joint Task Force Orion, na kritikal ang kooperasyon ng sibilyan sa pagpapatatag ng kapayapaan sa Sulu. Aabot sa mahigit 8,000 sundalo mula sa Pilipinas, Estados Unidos, Australia, Japan at New Zealand ang lalahok sa Salaknib military exercises simula April 6 sa Northern at Central Luzon. Ayon sa Philippine Army, ito ang unang pagkakataon na sasali ang Japan at New Zealand. Tutuon ng pagsasanay sa territorial defense, disaster response at amphibious operations kabilang ang live fire exercises. Gaganapin naman ang drills sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, pati sa ilang bahagi ng Pangasinan at La Union. Layunin ng Salaknib na palakasin ang ugnayan at kakayahan sa depensa ng mga kalahok na bansa. Arestado ang isang banyaga matapos mahulihan ng marijuana products sa NAIA Terminal 2 sa Pasay City noong Lunes, March 30. Kinilala ang suspect na si Dirk Clayton Christian, 57 anyos at isang American national. Ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, nadiskubre sa bagahe ng suspect ang mahigit 1 kilo ng marijuana kush, marijuana oil, gummies at cholesterol steroid na may kabuuang halagang 1.6 million pesos. Nasamsam din ang kanyang pasaporte, cellphone at iba pang personal na gamit. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang isa sa ilalim sa pagsusuri ng PIDEA ang mga nakumpiskang ebidensya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.